Samantala, sinira ng mga sundalo ang pinto at naramdaman nilang huminto ang kanilang bagon. Sa kabilang banda, nagawa namang ma-activate ni Corpy ang missile at ito ang nagtulak sa kanyang sinasakyang bagon upang umandar ito ng sobrang bilis. Habang si Igor ay masayang tinitignan ang kanyang pera, biglang yumanig ang lahat sa kanyang paligid dahil mabilis na paparating ang isang missile mula sa kanyang likuran. Na-realize ni Igor na mayroong mali pagkatapos ay nakita niya na papalapit si Corpy dala ang missile. Nang papalapit na si Corpy sa tren, agad siyang tumalon at direktang bumangga kay Igor. Inatake niya si Igor at inilabas ang lahat ng kanyang galit. Ngunit hindi naman nagpatinag si Igor at ginawa rin ang lahat upang lumaban at nagkaroon sila ng brutal at matinding labanan. Sa isang banda, buong akala ni Igor ay natalo niya na si Corpy dahil wala na itong lakas para labanan siya. Pagkatapos, inihagis niya si Corpy palabas. Ngunit ng mga oras na yon ay nakadikit pa rin ang missile sa tren. Napansin ito ni Corpy. Pagkalabas ni Igor, tinanong niya si Corpy kung may huling habilin ba ito. Walang sinabi si Corpy. Sa halip, binugan nito ang isang tornilyo mula sa kanyang bibig. Lumalabas na ito ang tornilyo na nakakapit upang hindi makawala ang missile. Ngunit dahil wala na ito, ay tuluyan itong lumipad. Diretso itong pumunta sa harap ni Igor, ngunit bigla itong huminto at nanatili sa kanyang harap. Samantala, kinalas ni Corpy ang likurang bagon kaya't napalayo na siya kay Igor. Ang tren ay patuloy na umusad dahil sa lakas ng puwersa ng missile. Nakaligtas si Igor at labis na napawi ang takot. Ngunit bigla namang nag-restart ang missile at tumama ito sa kanyang bibig. Sa mga oras na yun, lumikha ito ng napakalaking pagsabog. Pinanood ni Corpy ang pagsabog mula sa malayo, kontento habang brutal na namatay si Igor. 2 araw ang lumipas. Sa istasyon ng tren malapit sa border ng Finland, makikitang nakaupo ang 2 gwardya nang marinig nila ang isang tunog. Agad nilang inihanda ang kanilang mga sandata at nakita si Corpy na bumalik dala ang kanyang mga troso. Hinarang siya ng mga gwardya. Ipinakita naman ni Corpy sa kanila ang kanyang ID. Nang makita ng mga gwardya ang kanyang pangalan, agad nilang nakilala ang maalamat na si Corpy. Mabilis na nagbigay ng saludo sa kanya ang mga gwardya. Ilang araw ang lumipas, makikitang nagtatayo si Corpy ng bahay kasama ang kanyang aso gamit ang mga troso na kanyang dinala pabalik. Sa mga oras na yon ay unti-unti na rin siyang gumagaling. Ilang sandali pa, nagsimulang tumahol ang kanyang aso. Nakita niya ang papalapit na mga kalalakihan na nakatira sa paligid ng kanyang bahay.